Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Kung saan man kayo, kung anong oras nyo man pinapanood ito, ito po ang Proyekto Pilipino. Ako po si Laloy Claudio. Kasama ko po si Manolo Quezon. At ngayon ang topic po namin ay Education and AI. Isang napaka-importanting paksa, hindi lamang para sa mga estudyante at mga magulang nila, kundi para sa mga guro. Ang guest po natin ngayon, isa po siyang AI researcher, if I'm not mistaken, si Dr. Miguel Francisco Remolona, who is an associate professor sa UP Diliman of Chemical Engineering, but also apparently meron na kayong AI program sa UP Diliman. Ganun po ba yun? I guess that's a good place to start po. Paano kayo nagkaroon ng AI program sa UP at bakit biglang nagkaroon ng AI program sa UP? At kailan to nagsimula? Actually, nag-start to 2022. So, the AI program was started by various na mga engineers. So, yung galing sa College of Engineering na gumagawa na talaga, nag-aaral na talaga, nagsasaliksik na about AI. So, we started as 7 people na, okay, uy, gawa tayo ng ano kasi this is an emerging field. We need a graduate degree program Mhm. that will help us handle um yung ano din kasi namin yung perspective namin kaya graduate degree program is because um kailangan mo ng baseline na kaalaman, like alam mo dapat yung mga problema sa ibang mga fields. So hindi importante na alam mo lang yung methods, dapat alam mo rin kung bakit mo ginagamit yung mga methods na to. So yun yung ano namin, yun yung mga pinag-pag-usap namin dati. So 2012, so matagal na namin pinag-uusapan, 2018 pa lang kami nagsimula na kami mag-usap-usap dito. By 2021, pina-aprobahan na namin sa mga opisyal, tapos 2022 nagsimula dito sa university. So meron kaming Masters of Engineering, meron din kaming PhD for Artificial Intelligence. Doc, ano So medyo tanungin ko sa... Ay, sorry, Laloy. Go ahead. So medyo technical yung program, no? Pero Yes hopefully po. dito sa conversation natin, we're Hindi po, gonna try to pwede bring naman it po down hindi dun sa masyado. issue ng AI sa education. Kasi ang interest obviously namin dito ay basic education, yung ginagawa ng guro, yung mga ginagawa ng mga estudyante. Manolo, you had a question. Yeah, ang tanong ko nga yung kung pwede bigay ni Doc yung parang what is the state of AI capability and use dito sa Pilipinas sa kasalukuyan. So, nag-i-increase na naman po yung use. Marami na pong sumusubok gumamit kasi yun naman po yung pinaka ano, 'di ba? Yung sumubok gumamit. Pero in terms po sa development, sa pag-aaral, sa paggawa nito, kasama naman po tayo, bibilang naman po tayo sa mga tao na or sa mga universidad na talagang nakakatulong sa unsad nitong ano na to, nitong artificial intelligence. Marami tayong mga profesor, yung mga mas magaling po sa akin, mas matanda po sa akin, na marami pong contribution mula pa po dati na dito sa AI, lalo na po sa vision, sa robotics, ganyan po. So yan po Kasi yung Doc, ano. Yes po, sige po. kasi siguro yung anggulo ko dito sa pangkaraniwang tao, there's basically two points of attack here. Yung sa mga nagtatrabaho na, lalo na sa Mm. napakarami sa mga BPO, the challenge they're Tayo po. facing is, gagawin mo bang obsolete ang sarili mo dahil ikaw nagtitrain sa AI Mm. para palitan ang sarili mo? That's one. The second, yung natandaan nyo yung picture ng new graduate na pinagmamalaki niya, dala-dala niya yung laptop niya sa graduation Yes. dahil top notcher Yes po. siya dahil sa paggamit ng AI. So, meron din yung pananaw na kailangan, well, nakakatulong ito but not necessarily in ways that either professors or even adults would agree with. So, sa Yes po, I tingin agree. nyo, how are we handling these two sides of this issue? So, actually ngayon po kasi kakatapos lang din po namin ng mga focus group discussion dito sa aming ano. Though hindi ko po alam kung ano yung pwede kong sabihin mostly, pero karamihan naman po, they have their own ways of adapting to AI. Ang pinakauna pong naka-question is bakit po tayo gumagamit ng assessments, yung mga test, exam, na hindi naman po talaga natin natetest ang kaalaman ng estudyante. Essentially, memorization or something na, kunwari, pinagawa natin ng essay sa bahay, hindi naman natin kayang pigilan na gumamit sila ng teknolohiya.
kahit naman internet search, di ba? Alam ko, may skills pa rin sa pag-search, sa ganyan-ganyan. Pero ayun. And then second, siguro dahil marami tayong mga guro ngayon na nahihirapan din mag-cope kasi, uy, ang gagaling magsulat na itong mga to. Pero hindi natin na-check kung tama ba yung mga nasusulat nila dahil marami tayong masyadong estudyante. So, isa yun sa mga pitfalls na itong ganitong klaseng technology. Ang sabi nga nila, isa sa mga um, nakakawawa po tayo is ay may kinalaman po sa ano pong tawag dito, sa metacognition po or sa pag-question po ng ating mga ideas or mga iniisip. So yun po yung nagiging problema. Um, so in fact actually nung huling October lang po nagkaroon po nag-host po yung UP Diliman ng AUNTEPL at so Technology Enhanced Personalized Learning ng ASEAN University Network. So yung ano po namin doon is meron po kaming keynote speaker na siya po ay sobrang ayun, siya po yung nag-explain talaga sa amin about metacognition, ano ba yung nawawala sa mga tao, we lose the ability to question ourselves kasi we are only accepting now the face value kung ano yung sinasabi ni AI. Well, Pero as an I wanted to seize on that, Doc, Mhm. because recently may lumabas na study dito sa Amerika where they were saying yung, di ba, the obsession of most parents now is the cell phone kasi halos Yes. lahat ng mga bata may cellphone. But ang sabi nila, the actual thing having an impact is the laptop. Kasi sa schools, kung kaya ng mga magulang, usually students must have a laptop. And then they were looking at it, and yung in terms of learning and knowledge, parang it hit a peak up to the point where laptops were introduced. But meaning every generation learned and knew more than the previous generation from the time they were testing until the point na pumasok ang mga laptop. After that, bumababa na. So yung Gen Z was the first generation to start doing not as well as the previous generation, and Gen Alpha is doing even worse kasi parang nawawala na nga yung critical and independent thinking. So kung susundan natin ang isang bata sa pag-aaral nila, um I mean, we have kids, and our problem is yung kung hindi nila kinakausap yung AI, they won't, kids these days won't look further afield. And from there it goes to relying on it for writing, and then yung sinasabi nyo naman na challenged yung teachers na hindi lahat naman marunong gumamit ng mga filter to find out kung dinadaya yung writing assignment or not. And so the response is to go medieval and dapat nakapluma at papel ka na lang sa bawat Mhm. exam, 'di ba? So Yun ang how are you gagawin ko, approaching this? Manolo. Yun ang ginagawa ko sa mga estudyante ko ngayon, pluma at Hindi, papel. ako Yes rin, po. but I mean, but Totoo naman po. Siguro po ang masasabi ko lang po nga is yun nga po. Baka nga po mali nga po kasi yung ini-evaluate natin. Kasi minsan po pwede naman po tayo magtanong ng mga bagay na pag ninilay-nilayan po nila. Like minsan po nagpapa-exam po ako, yung mga tanong ko, so saan ka nahirapan? Bakit? So yung mga ganong klaseng bagay. Kasi pag malalaman ko po kung may natutunan sila, at saka hindi nila pwede tanong sa AI yun. Di ba? Mm. Kasi hindi naman nahihirapan yung AI. So, ayun po yung ano. In fact, may estudyante din po ako, inaamin niya naman po, nagumamit siya ng AI para pumili kung ano yung gagawin niya sa mga pinapa-project ko. Tapos pinagsisihan niya kasi yung binigay sa kanya, yung isa sa mga pinakamahirap. Akala niya yun yung pinakamadali. So, may mga ganyan issue po. Um, yung sa akin naman po talaga, yung problema po din kasi, sa akin po hindi po talaga yung AI yung pinakamalaki dito eh. Yung pinakamalaki po is hindi po natin tinuturuan mabore ang ating mga bata. Pagka umiiyak po sila at nabobore po sila, ay binibigyan po agad natin ng cellphone, ng tablet, ng laptop para maaliw sila. Pero marami na pong pag-aaral na ang boredom po sa kabataan, yun po yung pinaka malaking tulong sa pag-develop po ng utak nila. Kasi natututo po silang mag-imagine, natututo silang magdilay-nilay, natututo silang i-entertain yung sarili nila.
Oh, that's So mga interesting. ganong klaseng bagay po. So ngayon, dahil meron po tayong teknolohiya na okay, ito yung magre-release ng board app, hindi na nakikater yon, hindi na umaano. Sa akin nga po, wala pa po akong anak, pero sa akin nga po, yun po yung parang napag-aralan ko sa mga napanood ko po na videos, sa mga, at least po sa interaction ko rin po sa mga bata ngayon, sa mga pag-uusap ko rin po sa mga psychologists at saka mga teacher, na yun, yung TikTok po, po ang pinakamalaking ano, yung mga YouTube Shorts, yung Facebook, stories. Ayan, yung mga maliliit na 5 to mga 30 seconds to 1 minute, yun na lang yung attention span nila. So Kasi yun yung lang yung mga AI, pinapanood so nila. yung AI Doc Mix parang continuation yun nun, yung Continuation na lang capacity siya. ng Kumbaga, side effect na yung lang siya ng kulang kasi, nila kasi before. sa social media wala nang boredom, tapos ngayon binigyan mo pa ng AI, hindi na talaga mabobore yung mga bata. Tama po yun, may kausap na silang bago. Hindi na nila kailangan kausapin magulang nila. Okay. Malaking problema O po ang yan. sarili, pero yung sinasabi nyo yung boredom, in a way, kailangan kausapin nila yung sarili nila. Kailangan wala silang stimulus. Yung stimulus nila nanggagaling lang sa utak nila at nagninilay sila kung ano yung nasa isip nila. Pero proseso nila o nakadungaw sila sa bintana at hinahayaan nilang mag-wander yung kanilang mga isip. Yes po. At least po, yun po ang ano ko, ang isa pong perspective dito. AI po is a tool, more, for me, AI is a tool. As with every other tool, it's how you use it, di ba? Yung nga lang po, hindi po tayo marunong gumamit. So dahil hindi po tayo marunong gumamit, nababawasan po yung ating um, essentially, nababawasan po yung how how we how we can get more things out of it. So imbis na ginagamit natin siya Doc, as a tool, ay sige po, go. that makes me wonder, maybe yung sa mga ibang viewers natin, lalo na yung mga hindi pa as tech proficient, saan sa kasulukuyang buhay natin bilang Pilipino, because we're looking so much at the West, which is a little more high-tech than us, saan pumapasok sa buhay natin ang AI sa kasalukuyan? Let's say, starting with the kid, going to maybe people our age, and then for the seniors. Saan sila Ah, Mm. halos lahat na po kasi. So manood ka lang po ng video sa shorts, sa TikTok, minsan AI curated po yan. Minsan po AI generated. Di ba? Minsan naman po ay at least yung script tinulungan, yung content creator. Um, kahit po, siguro po, basta binigyan nyo na po ng device yung anak nyo po, may access na po siya to AI. Dahil si Siri po, si Google, di ba? Si Google Assistant, kung yun yung kinakausap niya, pwede na rin po yung Lalo na po, naka-integrate na yata si Gemini sa Google Assistant. So, pwedeng conversational na talaga yung gawin mo. So, marami And ito pong, yung di- ito yung tanong ko about conversational, just for a moment, because again, this is very very medyo maraming nafi-freak out na parents dito eh. So dahil sanay na sanay yung mga bata na kinakausap nila yung AI, um, and they're aware it's not a sentient creature, but at the same time komportable sila na makipag-dialogues doon. And the incidents of there's one famous case of a kid who committed suicide because it was being encouraged by the AI. nung this year lang po yan, March. So in that situation, which is the chicken or the egg here? Yung are the gadgets making the kids unable to sort of make friends with each other and talk to their peers, and therefore they're more comfortable with artificial intelligence, or is the artificial intelligence so seductive that it is taking away the kids from uh, the more difficult path of engaging with human beings? Sa akin po, kasi nagkaroon po kami ng mga family gathering po eh. Siguro, bigyan ko na lang po ng context. Yung mga generation ko po, pagkakatabi, nagchichismisan. Yung mga magulang namin, nasa labas, nagchichismisan din. Yung mga anakan ng mga pinsan ko at saka yung mga wala, nagse-cellphone lang. Nandun sila sa living room, magkakasama sila, nag-cellphone sila. Tapos mamaya, may papakita lang, tatawa, tapos magse-cellphone na ulit sila. So parang Mm. yun lang yung interaction nila. I think more of, more of kasi yung, yun nga, yung digital divide, doon sila mas nakaka-connect na kahit na
malayo, nagko-connect sila with one another. And kahit ito yung nangyari kasi dito dahil meron kayong digital device, even if sometimes you feel that even if you are wrong, you can find someone who thinks you are right across the Mm. internet. So ang sabi nga, one of the downsides of the internet is pinagsama-sama niya yung mga baliw. So ngayon, meron na silang kasama, hindi nila iisipin na mali sila kasi may mga kaparehas sila mag-isip. So Mm. kaya rin dumadami yung mga conspiracy theory, yung mga dumami yan dahil din dun sa internet. Pati fake news, ganyan-ganyan kasi nakakahanap ka ng parehas kayo ng kwento eh. Di ba? So, yun yung isang downside and I think yun yung nila, naging liberation nila kasi they can talk to everyone. They can talk to anyone. Yun din pala. And Hindi ba nawawala kung yung ganun na commonality. merong, Doc, hindi ba kung ganun na may upside naman yung AI? Kasi yung AI is not as likely to spread fake news as somebody on YouTube or somebody on Facebook. I would say we try. Pero yun nga, yung kanina yung nag-suicide, medyo yun, malaking bagay yun. Ang isang main reason kung bakit umabot sa ganun at nawala yung safeguards ng AI is because feeling ko ilang mahabang mahaba na yung conversation nila. It would have been months in the making. So ngayon, nag-iba na rin yung behavior ng AI. Hindi na siya, wala na siyang guardrails. Kasi dapat pag sasabihan, may agad siya na hindi na dapat sagutin to or iba yung Pero pag humaba yung conversation nyo, nagiging maliit na lang yung context ng guardrails niya. Yung majority is yung previous conversation nyo. So yun yung inaayos ngayon ni OpenAI na dapat hindi ganun. Pero ang mahirap din kasi dito is Um, I mean, sure, mababawasan yung fake news. We try to make it less, pero yun nga, pag nabawasan yung guardrails, or may gumawa ng AI na walang guardrails, kasi di naman lahat ng kumpanya ay ethical, di ba? Mm. So, yun yung natin, yun yung pinakamalaking issue. So, sa akin, I wouldn't want people to not use AI kasi ginagawa ko rin siya. I want it to spread, but I want it to spread correctly. Like, always question sa akin kasi, dahil ginagawa ko to, ang actual na specialization ko sa AI ay natural language processing. So kung paano gumagana essentially si ChatGPT. And alam ko, ang trabaho niya lang is mag-generate ng next word. Mm. Essentially, next word, then next word, then next word, then next word. Yun lang yung ginagawa niya. So kaya siya nakakagawa ng sentences kasi based on etong ganito kahabang sentence, ano yung susunod na salita? Period na ba? O may mga pa? Pag hindi pa period, ano yung susunod? Pero nakikita niya yung mahabang-mahabang context. So, kaya may sense. Pero, Mm. mostly, tinitingnan niya lang, ano yung pwedeng next word na ilagay ko dito? Para lang yung auto-predict function sa mga cellphone natin na ginawang mas Parang ganun, komplikado. yes. Para, parang ganun, pero essentially, actually, mga auto-predict, meron na rin konti. Pero hindi ganun kalakas. Kasi cellphone mo lang yung mag-ano. Malaking computing power yung kailangan mo para doon sa mga chatbot talaga. Pero yung auto-predict ng cellphone, ganoon na rin yun. Essentially. Mas pinalakas na auto-predict. Mm. Yun lang yung So, yeah, chatbots. yeah. So, Doc Mix, you've been alluding to this, dalawang beses mo na nabanggit, no? Yung good use of AI at yung Mm. responsible use of AI. Kasi nakikita man naman talaga natin na obviously may benefits. So dati nung koleyo, com-major ako, ang favorite namin na theorist nun, si Marshall McLuhan. Sabi ni Marshall McLuhan, any technology expands our senses but also amputates our senses. So may kinukuha, may binibigay. Napag-usapan na natin yung kinuha, ano naman Mm. ang binibigay ng AI ngayon at paano natin gamitin ng responsable yung mga binibigay ng AI? Sa akin, at the very least, sabi ko next word generator siya, di ba? Pero one of the things it does really well is summarization. So if you have a lot of Mm. readings, at the very least, makuha mo yung gist ng readings. You can do that. Of course, details, iba yon. Like, kunwari, court case yung binabasa mo, minsan importante yung details. So, hindi mo makikita yun sa summaries ng AI. Pero may mga bagay na importante lang sa'yo is just para lang makuha mo agad kung paano ka kunwari, decision making ka. Ang daming papeles na nakaharap sa'yo. Pwede mong gamitin yung AI to help you summarize, to help you understand certain things. Hindi siya search engine. Kasi dahil next word generator siya, mag-iimbento siya kung wala siyang, hindi niya alam yung bagay. Mm. So that's why it invents. Oo, kasi nag-next word lang siya eh. Next word, next word.
okay, ano yung pwedeng ilagay ko dito? So Date dapat yung nandito. hindi siya marunong sumuko. Hindi Oo, hindi siya nagpapatalo, ganun ba? para siyang Hindi o estudyante sa Tagalog na hindi feeling nagpapahuling buhay. parang estudyante na feeling nila marami silang alam. Yun. So, ang dami niyang sinasabi, mali-mali nga lang. Pero, syempre, may alam din naman siya. So, minsan tama siya. Pero, always fact check. So, if you ask AI to search, pwede mo rin naman siya tanungin, may references ka ba for this? Tapos, pagka binigay niya sa reference, tingnan mo yung reference kung nag-exist. Kasi minsan, nag-i-invento rin siya ng reference. Though yung mga bago, hindi na. Yung mga bago, magaling. Sorry, hindi yung mga bago. Yung mga malalakas na commercial, pag nagbigay sila ng references, madalas meron na talaga. So, kunwari, yung co-pilot na yung likod niya ay ChatGPT din, may references yon. Si Gemini, nagbibigay din ng references if you ask. Actually, si ChatGPT magbibigay din ng references if you ask. Pero kailangan mong tanungin. So, fact check. Like, standard ng procedure naman yun pagka, ano, di ba? Standard procedure naman yun pagka nagre-research ka ng something. Hindi naman search mo lang sa Google tapos kung ano yung una mong mahanap, yun na yun, di ba? You look for other sources na parehas yung sinasabi. You look for other materials or does it conflict with what you already know? So yung mga ganong klaseng bagay na, uy, kahit ano nga lang eh, yung merong article na nagsabi na nandito siya pero kasama mo siya kagabi. Wala rin, ganun lang. So conflict na agad yun sa ano, sa reason, parang may conflict sa reasoning. So ganong klaseng fact checking which I guess we older people know pero baka yung mga kabataan ngayon hindi na nila nagagawa faithfully, 'di ba? Kasi masyado na silang maraming ginagawa. Doc, I have two follow-up questions here. The first, I Go guess, lang. is something you've repeatedly mentioned, ethics. So, if a lot of the questions na lumilitaw tungkol sa AI is involves ethics, like it's sa classroom situation, yung is it cheating? Is it kind of parang giving the student giving an impression of skills na hindi naman hawak ng mga bata? That's one. The second is the proliferation of videos that are so realistic na pwedeng nagmumukhang news item talaga, and therefore kung tanggalin mo yung watermark or hindi mo mapansin yung watermark na AI generated siya, talagang malilito dun. And that's simply, accusations of commercial greed. So Yeah. how do we navigate this landscape? Yan po yung mahirap, lalo na po for primary education kasi doon po yung baseline knowledge nila. Ang sa akin nga po yun, parang hindi ko po alam kung baka unethical din yung naiisip ko. Kasi if you withhold information, parang ano din naman po yun, di ba? Hindi rin naman po maganda. Pero maybe, ayun nga, dahil guide naman po tayo as teachers, as faculty, we're supposed to guide our students on what's right and what's wrong. Maybe we can have an open discussion in classrooms na, oh, ano yung mga napanood yung, for primary education, mga siguro homeroom nila. O sige, ano yung mga chismis na nakuha nyo sa ano? O, totoo ba yan? Pag-usapan yung ganyan. Para lang at the very least, may grounded sila on truth at hindi lang doon. I think the conversations with someone who knows is always ang problema mahirap sila bantayan kasi they could be Mm. watching things na talagang out of this world na hindi na pwede sa kanila pero dahil unfiltered ang TikTok, unfiltered ang Facebook, wala tayong magagawa doon. Ano siya, YouTube medyo may filter pa pero konti lang din eh. Hindi siya ganun ka diverse or hindi niya kayang protektahan yung anak mo sa lahat ng bagay. So, yun yung dangers dun sa I mean, hindi natin kayang i-observe and pagka tinanggal naman natin yung cellphone, iiyak yung bata. So, yun No, yung but that brings up the next thing na because of what happened in Australia with their new law, um, pinag-uusapan na ba dito and what happens when the discussion inevitably goes na dapat ba may social media ban muna sa mga kabataan until the age of something? Even in the America, they're talking about it up to the age of 13. Sa Mhm. Australia, it's up to the age of 16. In Indonesia, I understand they're also looking at it. So baka sumunod ang Pilipinas.
Pinag-usapan na ba ito ng mga co-faculty ninyo para there's some position on this question? Well, since college po yung hinahandle namin, medyo hindi namin wala sa coverage namin yung mga age groups na yun. Pero ako po, personal opinion ko lang naman po, I think this is a good thing if we do this. Kasi yun nga, it limits yung exposure to fake news. It limits yung exposure to ano, na yun nga, wala ka pang alam sa mundo tapos puro mali na yung natututunan mo. 'Di ba? At the very Okay. least, yung primary sources mo of information would be the people around you. And mas madaling bantayan yun. 'Di ba? So, Second question I had is sa mga practical mag-isip, ang pinag-aaralan na nila, where is AI giving opportunity and taking it away? So, mm, marami kang maririnig. Sinasabi nila, oh, things like making contracts, that sort of stuff, AI can do it faster and better. A lot of yung mga uh, tinatawag nating clerical work, AI can do it faster parang and nakakatakot better. po yung contracts. Di Kasi may ba? illegal implications yung contracts eh. So if you Oh, ask but AI to do it and there's some loophole in that contract, that's dangerous. yun nga eh. You have to Now, review. the other thing, for example, also is even in applying for a job, there's a term for it eh, yung Yung it's CV. written it's written for the computers that are reading and deciding on Mm. hiring, 'di ba? Yung so as a human you have to write it in such a way na kasi ang nag-uusap na dito are the AIs of HR, 'di ba? So Yes. that's another skill set. And then the third is yung people now, like yung mga nawawalan na ng trabaho sa mga BPO and that sort of thing, they're now becoming personal assistants for people in the United States because you can handle 5 or 6 clients because you can do their schedules and everything on AI, Mm. and they're earning very well. So, yun ang isang big opportunity while others are worrying na baka obsolete na yung trabaho nila. So, how are you navigating this kasi that's a question of your students, Yes. I'm sure. Yes, I think mas marami nga mas affected eh. And then some faculties, like some faculty, of course, in music, in digital design, yan yung mga ano eh, madaling maapektuhan eh. But they're Yeah, also looking at it as programming an pala. opportunity. Programming is going extinct because of AI, hindi ba? I would say yes, but I would say Mm. that the people who are, um, syempre nakakatipid sila ngayon. So yun yung ginagawa nila. Kaso nga lang, ang tingin ko in the next few years, downturn sila pag ganyan yung ginawa nila. Ang sabi ko, sige, pwede low-level managers, tanggalin mo. Kaso nga lang, kawawa yung mid-level managers mo. Kasi they'll Mm. be curating everything that's AI is doing. Yung problema mo ngayon, meron din kasi nagtatanggal na rin ng mid. So, gagawa sila ng code na purely AI lang. Minsan gagana. Then, pag gumana siya, hindi siya mag-scale. Mahirap siya i-upgrade. So, moving forward is going to be Mm. impossible. So, ano talaga to? This is sa totoo lang hindi talaga. Meron lang sigurong ano ngayon, dip ngayon. The way I'm seeing it, at least sa programming it's going to reverse itself soon, especially Ah. since a lot of the vibe coders, magaling mag-code ang AI. I would say that. And I would kasi mas mabilis siya magpapa-generate ako ng code, ang bilis. Nandiyan na lahat halos. Pero babasahin ko pa rin yung code. Titingnan ko. As ano, siguro kung ikaw yung um, basic na programmer, ikaw yung pinaka lowest level, so mas kaya nang gawin ni AI yun kaysa sa'yo kasi wala kang experience. Hindi mo nagagawa yung mga ganito, ganyan. Pero, yung mid-level, yung magre-review ng code mo bago i-merge, bago i-pull, bago lagyan ng kung ano-anong or isama dun sa actual na code base kasi baka mamaya sumasabog pala yung code mo, di ba? So, yung mga nagre-review, yun, irreplaceable yun, di ba? Kasi even if AI can review its own writing, even if you tell it to review itself, until you run the code, hindi mo alam kung may sense ba siya or Mm. wala. Siyempre, babasahin mo rin. As a programmer, basahin mo, walang obvious na dangers, and then you put it there. And then yung mga senior level naman, like yung mga nagmamanage ng security, nagmamanage ng of course, they'll still have their jobs.
Yung in danger ngayon is yung mga low level. So mahirap Mm. maghanap ng trabaho pag programmer ka na start. Pero once yung middle managers move up, dahil wala kang trainin, wala ka ng Oh, middle walang managers. papalit. Walang, so this is a bad ecosystem. Di ba? Mm. So Parang you're, ganyan din siguro na-imagine ko ganyan din kunwari sa dyaryo no. mm, Yung mga nagda-draft ng mga kwento na middle level, tatanggalin mo sila, papadraft mo sa AI, tapos yung mga top level editors na alam nila what great news sounds like, i-edit nila yan, pag-agandahin nila yon. Pero mm. yung mid-level reporter or mid-level writer nawawala din. So nawawalan ka ng training ground for everything, and this doesn't just apply for coding. Paano sa tingin mo masosolve natin itong problema na to of a kind of missing middle as a product of AI? I think ang mangyayari dito is magkakaroon ng some sort of depression sa mundo. Kasi mawala yung mga taong alam yung ginagawa nila. So yun yung mangyayari dito. We have to relearn skills again. Kasi AI, learning from AI, may paper nung 2022. Pag AI lang nakikipag-usap sa sarili niya, they learn from each other. It essentially downgrades into an intelligible mess. So Oh. may nag-run sila ng simulations ng AI na nag-usap sila about a few hundred years of conversation, and it just degrades. Kailangan ng human knowledge ng AI para Kasi mag-progress. kasi ultimately yung innovation ng AI nakasalalay pa rin dun sa innovation ng Nakasalalay human pa rin sa tao. beings, 'di ba? Because if may element yan ng garbage in, garbage out. So if we start thinking like garbage and we put in garbage to AI, sasama din yung AI. And even if they're only talking to themselves, kasi parang anong nangyayari, Oh, yeah. nare-reinforce yung bad habits nila. Mm, mm, So nawawala yung cognition nila on yung mga rare things, yung mga mm. bihira pag-usapan, hindi na lumalabas. So yun yung So, nagiging so, ang, problem. so ang lumalabas talaga dito, kahit ano man gawin natin sa AI, let's say programming or education, kailangan nung human touch o nung alalay ng tao. How Yes. might we apply this to education? I ask this dahil Mm, yung Khan Academy, di ba? Siguro alam ng viewers natin yung Khan Maganda Academy. actually yung paggagamit ng Khan Academy. The Academy started out na YouTube series na yung founder, si Mr. Khan, tinututor niya yung, I think, pamangkin niya, tapos finilm niya yung tutoring sessions, tapos natuto yung mga tao doon. At ang fundamental insight ng Khan Academy is one of the most effective ways of teaching is through tutorial, kasi tutok. Kayang bantayan yung mga estudyante. At yung learning happens according to the pace of the student. Ang insight ngayon ng Khan Academy is pwede bang gamitin yung AI bilang tutor? Anong tingin nyo Hmm. doon, Doc Miguel? Actually, So, ginagawa na papasok nila yung mga ngayon. estudyante sa classroom, may teacher, tapos pagkatapos nun, i-tutor sila ng AI base doon sa itinuro sa kanila ng guro nila sa classroom. Pero yun yung importante. Dapat base doon sa tinuro ng teacher. Na kahit mali yung teacher nila, bayaan mo na. Basta at least may basis. Okay lang kasi nagkakamali naman talaga minsan yung mga teacher. Kahit ako nagkakamali pag nagtuturo. Pero at least may basis. Meron silang reference na sabi nila na, okay, galing sa teacher ko, ito yung ano. Hindi yung gawa-gawa lang ni AI. Kasi na pwedeng magmali kahit na ang tagal na ng conversation yun, ang dami niya ng binasang references, pero minsan mag-hallucinate pa rin siya. In fact, kahit yung mga bagong systems, mga 90 something percent pa rin yung ano yung accuracy. So may mga 5% pa rin silang nag-hallucinate. So, ano na yun improvements na yun, hindi na yun yung LLM lang. May nilagay ka na, may mga pinatong ka na kung ano-ano, mga AI technologies na mga bago, mga tulad ng chain of thought, RAG, mga ganyan-ganyan. Wala, 95 pa How rin yung about handle mo. Doc, how about sa mga highly technical, would you say trust ChatGPT to teach a student basic algebra? Ganyan. So, yun nga. Basta nga based dun sa tinuro nung teacher. Kasi gumagawa kami ngayon, actually, may ginawa kami sa UP. Kailangan ko na lang ng server. Pero, um, yung may isa akong estudyante, yung ginawa niya is yung materials ng teacher na ina-upload dun sa LMS namin, yun yung gagamitin niya. Kung pumayag yung teacher, syempre, kasi ano muna. So, pag pumayag yung teacher, kunin niya lahat ng material na ginamit ng teacher. Kasi yun lang yung gagamitin niyang basis to answer students' question. Pag wala doon, hindi niya Mm. sasagutin. So,
yun, it would be helpful, di ba? Kasi para hindi mo nahahanapin, nasan nga ba tong material na to? O yung nasan to? Tapos sasabihin niya kung saan niya napulot. Sabi niya, o page 5 nitong link na to. Ayan, dyan mo makikita yung hinahanap mong information. Pero ito yung summary ng information na yun. Kung may Mm. details ka pa na kailangan, tignan mo yung reference na yan. Meron akong, to that extent, meron akong tool na mahal, yung Notebook Notebook LM. LM ng Google. Ah, So, yung yes. ginagawa ko doon, kung meron akong gustong aralin ng mga dokumento, kasi ako, historiador ako, gagawin ko, i-upload ko doon yung lahat ng mga dokumento, tapos magtatanong ako ng tanong doon sa Notebook Yes. LM, pero sinasabi ko sa kanya, yung mga sagot mo, galing lang dapat ito sa 5 dokumento na to. O minsan, I will upload 5 documents, maybe even 10 documents, sasabihin ko, Mm. lagumin mo lahat ng mga dokumento na to, and it's very fascinating, kasi minsan gagawa pa siya ng podcast ukol sa mga Ah, dokumento, at doon talaga marami akong natututunan. So, for me, yung Notebook LM, yung ganon, it's a very nice constrained way of using AI na at least sure ako that this is knowledge I want in my brain kasi ako yung nakahanap ng mga dokumento eh. yes. Gusto ko talaga aralin yung mga dokumento. So I actually love that tool and I encourage my students to use that. Sinasabi ko sa kanila, oh, ito yung readings, i-upload nyo sa Notebook LM. Diyan lang kayo ha, huwag kayong pumunta dun sa iba kasi alam Mm. ko may security. So tama yung nasabi nyo, AI is very good when it comes to that. Yung ano din, if you want, meron din for research journals naman. Though ito may bayad pag masyado mong madalas gamitin. Pero pag paminsan-minsan lang, kung gusto mo mag-preliminary research ng okay, ano yung mga related dito sa topic na to, para makuha mo yung initial documents na gusto mo, try nyo rin po yung illicit. Pero scientific journals yung nandito. Bihira yung mga news Illicit, articles. Illicit. LICI. Illicit. Okay. Yeah, LEICIT. Oh, okay. So yung mga ganun, any other tools na sa tingin mo will encourage responsible use of AI? Encourage responsible use. Um, Or any other companies that have created products na actually, parang medyo responsible yung approach? like for example, sa PowerPoint, if you are presenting, may speaker coach. Hindi ko alam kung gaano ka taas dapat subscription mo para meron ka nun. Pero may speaker coach. Essentially, you can practice your presentation and then while naka-on yung microphone mo, nire-record ka niya. Kasi sinasabi niya, oy, masyado kang maraming filler words, masyadong mabagal yung pacing mo, or masyadong mabilis, or yung tone mo masyadong mababa or masyadong mataas. Yung, may ano siya, meron siyang ano. And then sinasabi niya, oh, may mga slides ka na masyadong generic. So, kailangan mong ayusin yung ganyan-ganyan. So, merong ganong tool si Microsoft. I think medyo responsible kasi tinuturuan ka niya kung paano mo i-improve yung sarili mo. I think yun naman yun eh. Yun yung maganda din. Like yung sa Khan Academy din, kahit yung backend niya, kahit hindi yung LLM, kahit hindi yung chatbot, yung nagde-decide kung ano dapat yung laman ng quiz mo is Mm. actually an AI. Kasi tinitingnan niya ano ba yung weaknesses mo dun sa mga previous mo na exams. And then ano dapat yung learnings mo ngayon. So paano ko i-combine yon para i-deliver sa yung pinakamagandang practice exercise. So may Mm. mga ganong elements. Duolingo even. It's an AI driven. May AI sa likod yon that yung mga okay, naubusan ka na ng heart. Kung gusto mo magkaroon ng heart, pagpa-practice ka, yung practice is ano yung mga mali mo before. Mm. Laman niya ay lahat lang ng mali mo. So, yung ganong Yeah, klaseng that's another topic I wanted to ask you about kasi I use AI for language learning. Na Mhm. kinakausap ko. Nakikipagkastila ako sa AI. Tapos after 10 minutes of talking to it, sasabihin ko, ano yung nakita mong problema? Ano dapat yung aralin ko? So that's one use na halos araw-araw ginagamit ko yung AI for that purpose. Yung sa akin po, basta ang responsible use is if it helps you gain more knowledge. That's good. Yeah, that's a nice way If of it putting it. helps you improve yourself, hindi Mm. yung improve your work. Kasi yung Mm. metric kasi natin ngayon is the work output eh. Hindi na natin nagiging metric talaga yung ano eh. So I guess ito rin yung problem with Yung sarili education. mong utak, hindi yung papel na sinulat mo, kundi yung Hindi sarili yung, mong utak. yung Ganun. sarili Oo. mo. Okay, Yes. gusto ko yan. So, yun din yung nakikita kong problem with education, ano, assessments, is that usually we are assessing because yung assessment natin ay exams, essays, ganyan-ganyan. So now, the targets, yung metrics, yun na yung nagiging goals, na mataas yung exam, mataas yung ano, hindi yung learning mo from
the course. So, iba yung test take, mayroon ka ng test taking skills na pinag-aaralan, ganyan-ganyan. Hindi na yung content ng course. So, minsan nag-iiba na yung targets. Eh. When the metrics become the target, we have a problem. So, ayun, medyo mahirap sagutin yun kasi kahit anong evaluation, ganun, once we start measuring, we start, pero if we don't measure, problema din. We Here's have a a few minutes left, question. Manolo. If, Yeah, this is just a quick last one or question, two siguro questions. from the point of view of the parents. So, ni-review na ninyo yung mga iba't ibang mga AI na ginagamit ng mga tao for work. So there's, the most famous is ChatGPT, but you mentioned, for Mhm. example, yung Lelo, yung binanggit mo, yung Notebook.lm. So kung titingnan nyo itong mga ito, what is the strength and weaknesses of the different ones? Siguro. I mean, I'm very curious about Grok, but yun nga, may ideological parang weirdness yun. So what are the different pros and cons? Ay, medyo mahirap i-evaluate kada tool right now. Eh. Ang dami kasi nila. Mm, Um, First thing is when you're starting up using a tool, use it as evaluate it first. Kumbaga, pwede ka mag-research online, ano ba yung ginagawa nito, okay ba to? Pwede mo rin gamitin lang, subukan mo lang ano ba yung ginagawa niya. Um, Kasi like for example, uh, I do the trainings here for AI tools in for teaching. And yung mga tools na inaano ko doon, of course, responsible use kasi meron yung mukha mo, i-upload mo, tapos picture lang na siya mm. na bahala mag-animate para hindi mo na kailangan i-record yung sarili mo. Tapos yung voice, meron din, i-record mo yung voice mo, katunog mo na, type mo lang yung transcript. So wala ka na talaga gagawin, type mo na lang yung transcript, hindi mo na kailangan mag-practice magsalita or whatever. Pero kasi kung nagmamadali ka, marami kang ginagawa, okay siya, it's helpful as a tool. Merong AI sa open learning. Ang ginagawa niya, tinuturuan kang gumawa ng syllabus from just course title. Simula ka, course title, bibigay sa siya ng objectives, bibigay siya ng description. Tapos from the objectives, ito yung syllabus, okay ka ba sa syllabus na to? Ano yung gusto mong baguhin? From yung syllabus, ito yung activities, ito yung assessments. May gusto ka bang baguhin? So, may mga ganong klaseng AI tools. Pero itong mga AI tools na to, yun nga, responsible use, like always review, always check. Ang mahirap po kasi talaga magsabi ng ano ng specific na tool eh. Even yung constraint, like Notebook LM is one of those constraint kasi pinag-aralan ano ba yung pwedeng maging use cases, 'di ba? So pinag-aralan nila saan mo pwedeng gamitin to and nirestrict nila doon yung use case ng Notebook LM. Pero for the other tools which give you a lot of liberty, it's hard to really say if okay ba silang gamitin or not kasi ayoko ring sabihin na hindi sila okay. Kasi meron naman silang silbi. Di ba? It's just So how you use kailangan it. meron kang sariling parang moral compass or Yes. parang So, mga I guess okay. yun din yung reason kung bakit agree ako na banned yung mga bagay before a certain age. Di ba? Just to have that moral compass helping you identify which tools are useful for you. Pag pinag-isipan mo, 'di ba? Tayo nabuhay tayo sa mundong walang AI, pero nabuhay din tayo sa isang mundo na walang social media. So merong bahagi ng mga Mm. utak natin na natuto before these tools, and we can use those parts of our brain to be critical about what's happening today. Pero yung mga kabataan ngayon, of course, they're being raised in a situation where may AI na kaagad. Sinilang ka pa lang, may AI ka na agad, may social media na kaagad. So in a way, we have to see, through law, we have to simulate for them what naturally happened for us, which is to have a life outside these technologies. And the law is a very powerful tool, di ba? We will force these kids to have childhoods by banning these things. And I know this, it's a bit heavy-handed, but given the stakes we've laid out today, I think it's a very reasonable thing to do. Siguro yung last question before we wrap up, nagbigay ka na ng payo para sa mga magulang. Ngayon naman, siguro payo para sa mga guro na may mga estudyanteng gumagamit ng AI at sila man din, gumagamit din sila ng AI. Yung sa akin po, para lang sa evaluation ng students, um, huwag din kayo maniwala sa mga AI checker kasi hindi sila gumagana. Yung mga nagche-check kung AI writing ba siya. Kasi kung magaling Mm. magsulat yung tao,
Sasabihin ng AI checker, AI gumawa niyan, pero magaling lang pala siya magsulat. May mga ganun tayong problema. So yun po yung ano ko, at least 2 cents ko on that. Um, the other is on yourself, try din natin gamitin yung tools na ginagamit nila. Don't discourage them from using tools, and then encourage them to explore so that they know the limitations. Kasi, di ba, AI makes mistakes. So, emphasize natin yung mistakes. Magpagawa ka ng something, gawin nyo sa classroom. Kunwari, gumamit ka ng AI to research this. Tapos gamitin mo si Google to research the same thing. Ano yung differences sa ginamit ni AI? Bakit mali? Or kahit magpagawa ka nun sa mga alam na nila na bagay. So that it's easier for them to evaluate kung tama nga ba yung sinasabi ni AI or hindi. So just have that exercise, so let them know the limitations and how far they can push the technology. And at the same time, ikaw din, marami kang matututunan. Kasi kahit naman ikaw, hindi ka gumamit per se, pero pag pinagawa mo sa kanila, matututunan mo rin yun. Kasi i-discuss nila, ito na yung gawa namin. Tapos tanungin mo, tama ba yan? Hindi ko po alam. Paano natin malalaman? Yung mga ganong klaseng tanong po. So maybe have incorporate AI in what you are teaching. Maybe there are cases na hindi pwede yun. Like for example, basic na algebra, turo ka ng 1 plus 1, bakit ka pa mag-AI ng 1 plus 1? May mga cases na hindi talaga kaya. Pero may mga cases din na, kunwari, kailangan ko ng multiplication table. Hindi pa-generate ka sa AI ng multiplication table mo. Tapos, yun yung pag-aralan mo. Pwede naman ganun. So, um, there are times where it can be helpful in helping them develop curiosity. That might be one of the main advantages of having AI. And even So, if AI was wrong, basta naging curious sila, binasa nila, so okay brief lang. follow-up. You're saying bilang mga guro, hindi nila pwedeng maiwasan na at least they should become curious about AI at kailangan buting tingin nila ng konti kasi kung hindi nila alam paano gumagana ang AI, hindi nila magagabayan yung mga estudyante nila. Hindi nila magagabayan yung mga estudyante nila. Kasi gagamit yan. Itanggapin na Mm. lang natin na gagamit sila ng AI. Hindi mo naman natin nakokontrol yung ginagawa nila sa bahay. Diba? Lalo na pagka naging high school na yan. Siguro elementary, pwedeng hindi pa. Pero pag naging high school na yan, di ba, yung may pressure na ganito yung grades mo, o ikaw magpapaano sa amin, kailangan makapasok ka ng college, so pressure ka na ng magulang mo or ng ano mo. Mahirap ng pigilan. Pero, ayun nga, minsan ano din kasi, joy of learning eh. Wala kasi ngayon sa mga kabataan eh. It's more of ano lang talaga eh, dahil necessity. Kaya sila pero wala na yung joy that actually comes ayun, from learning new things. Well, it's been a great conversation, Dr. Molona. I think we need to wrap up right now. So we'll go around table for any concluding thoughts. Manolo, anything you want to close us out with? No, I'm just very encouraged. I'm so glad na may mga katulad ni Doc Remolona na nag-iisip at nag-aaral at gumagabay sa mga college students ngayon. Let's just hope he's able to multiply himself kasi marami talaga ang kailangan By gawa budding. nito. But sa akin din, I just wanted to mention yung mga ibang eskwelahan, they're developing their own sort of limited AIs that students can use in a more controlled environment. And sana dahil siyempre may gastos na kailangan dito, institutions like UP will be at the forefront of coming up with affordable models for our schools. We'll try our best. Mahal din po kasi talaga kahit yung resources para gumawa nun. Yeah. Mahirap po kaming kumuha dahil mahal po. Mahal lang mag-maintain ng mga ganitong sistema. Pero gusto ko lang susugan yung pasasalamat ni Manolo sa iyo at sa UP din because I was really surprised when you said 2018 pa lang pinag-uusapan nyo na ito. I would have thought that you would have talked about this after the launch of the first ChatGPT pero hindi na-anticipate nyo na ito yung magiging issue. And it seems like there are a couple of institutions in our country, state institutions like UP, na merong foresight enough to realize na ito talaga ang magiging struggle natin, magiging challenge natin, which we can turn into an advantage. And this is what I want to leave with. How do we turn this dangerous technology because it is into an advantage? And yung take home ko dito, yung dalawang nabanggit nyo, Doc, unang-una, we can turn it into advantage kung may alalay. Alalay ng guro,
at alalay din ng sarili. You can't let the AI think for you. You have to think with the AI and you have to verify what the AI says. And you need to be very precise about what you're using the AI for. Hindi pwedeng lahat ng gusto kong tanong, binabato ko lang sa AI. Lahat ng gusto kong gawin, kontrata man yan, math problem man yan, review man yan, ibabato ko lang sa AI tapos bahala na si Batman. Bahala na si Batman is the last kind of attitude you can have around a technology like AI. But if Yes. you are very clear about kung ano yung pakay mo, pwede talagang ma-harness ito quite well. At dun sa issue ng pakay, yung pangalawang take home, at ito yung really important, what are we using AI to improve? Are we using, gaya na nabanggit ni Doc, at ito, take home ko talaga to, sasabihin ko to sa mga estudyante ko, bukang bibig ko to after this conversation, are we using the AI to improve our work or are we using the AI to improve ourselves? So ano yung direksyon? Ang ini-improve mo ba yung homework mo na nandyan, na outside of you, or ini-improve ba yung utak mo, yung capacity mo to process things? So yung language learning, for example, is a very good example of how you can use the AI to improve yourself because wala namang output yung language learning apart from your own capacity to speak a new language. And if you're able to use AI for things like that, then you can really, really harness its power. And I think if our listeners and especially the teachers, if they came away with just one take home from this conversation, kahit yun lang ang take home, marami ng pagbabagong mangyayari at marami ng preparation na mangyayari for the onslaught of AI technology that's going to happen. By the way, I wanted to also mention, siguro simula pa lang ito. Marami Yes. pa tayong makikita Maraming na AI. maraming mga Marami bago na pang ngayon. pagbabago na ating makikita. So, Doc, Doc Miguel Francisco Remolona, you have the last word. Maraming salamat. Sige. Siguro, just to close, keep it short. Ayun, AI, para sa akin, dapat gamitin natin to as a tool. It will not go away. We should learn how to harness it and use it. Being aware dun sa mga pwedeng mangyari sa atin, sa mga pitfalls niya, sa mga down, ano niya. But it is here to stay. So let us ourselves grow with how AI is growing. Let's use it as a motivation to grow ourselves instead of as a motivation to be enslaved by it. Kasi yun yung dalawang direction na pwede nating puntahan. So, yun lang. Okay, maraming salamat po. Again, Dr. Miguel Francisco Remolona of the University of the Philippines, Diliman, who is part of their really new and innovative AI program sa ating state university. So sa ngalan po ni Father Tito Kaluwag at ako po si Leloy Claudio, kasama ko po si Manolo Quezon. This has been Proyekto Pilipino. Sa ulitin mga kaproyekto, maraming salamat po sa inyong lahat.